Okay, KJX, kamusta tayong lahat? Pag-usapan natin yung gagawin ko, no? Yung gagawin ko, mga lodi, no? Doon sa aking crypto investment, okay? Ito yung tinatawag nating mid-bull run investment, kung bakit tayo bumibili ngayon sa spot, no? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, no? Nag-TP na ako, pero may nagtanong lang sa akin kung possible pa bang mag-invest ngayong November, nung nakaraang November, di ba? And then kaya natin ginawa yung investment ng mid-bull run investment dahil doon sa question na yun. Okay, so far ETH, no, yung ating main token, at alam nyo naman, pinakita ko naman last video, naka all in ako sa ETH, no. So pero marami tayong token na ibinigay naman sa inyo, no, pinakita natin doon, and then okay naman, maganda naman yung nangyari. Pero pag-usapan natin kailan ba ako magti-TP. Okay, so magti-TP ako mga idol, no. Sabi nga nila, KJX, kailangan magti-TP, no, doon sa ETH mo. Okay, so ang TP area ko sa ETH, no, depende yan sa profit, di ba? Kung ngayon December is makuha niya yung 5,000 USDT or 4,500 USDT, take profit na ako, no. Tapos may nagtanong din kanina, KJX, sabi nila magsi 7,500 daw ang ETH. No, hindi ko na kailangan hintayin yun. I'm done. I'm done sa 4,500, no, or 5,000. No, kapag nakuha yung 4,500, mag-iisip na ako dyan, diba? And then, pag umangat ng 4,600, okay, good. Sige, tuloy mo lang. Tapos, stay ako ng 4,500. Magti-TP ako ng 4,500. Yan. Pero pag habang tumataas, okay lang. Itataas ko yung mismong TP area natin. Kunyari, nag 4,700. So, dun tayo sa 4,550. Magti-TP, parang ganyan. Pero naka-check out, naka-ano ako talaga, no, magdi-desisyon ako sa 4,500 kung itutuloy ko pa. So nandoon tayo. Kasi ano bang gusto mo, 'di ba? First of all, ano bang gusto mo? Maging screenshot na lang yung TP area mo, yung profit mo, or profit ka na, makuha mo na siya at i-enjoy mo na siya, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo mga idol, no. For me, ang dapat matutunan mo yung tinatawag nilang diamond hand nung bear market, okay? Nung 2022, okay? So, dyan mo dapat natutunan yan, yung diamond hand, no? Hindi ngayon, na 2024, going to 2025, okay? So, possible, no? Possible, nasa inyo na yan. Kasi sa akin, pinaka-risk na to nandito na tayo sa high risk di ba? Bakit ko sinasabing high risk, no? Marami nagsasabi na tanga naman nito ni KGX, hindi pa high risk ngayon, marami pang pwedeng lumipad. Yes, totoo 'yon. Pero kung yung 2022 naniwala ka na, di sana ngayon nakatipi ka na, 'di ba? Hindi yung naghahabol ka ngayon, 'di ba? Ito yung sinasabi ko na naghahabol ka ngayon. Ito yung sinasabi ko na ginawa ko dati. Ito yung sinabi ko na bull run, nag-invest ako, di nasunog ako. So yun yung sinasabi ko na ayoko magaya kayo doon sa nangyari sa atin nung nakaraan. Sabi ko nga, if ever na lumipad pa si ETH sa susunod, no, naging 7.5, okay, good, congratulations sa inyo, no. Pero ako magte-take profit ako tulad ng sinabi ko doon sa area na sinabi ko na kanina. Okay, and then naka-ready ako sa big short position na kung saan titignan natin kung hanggang saan nga ang iaabot ng BTC. Ang dami nagsasabi magto 280,000, 400,000. Ako, nandoon lang ako sa range na tulad ng sinabi ko ng October, dati pa, 2023 October, naglabas tayo ng video. Sabi ko ako hanggang 110k BTC. Now, 110k BTC, kung lumagpas man yan, 120 o 125. Okay? Ngayon, once na pumalo yun doon, sa area na yun, ayan, dyan ako mag-iisip, mag-short position ba ako? Tulad ng ginawa ng mga dating influencer na 1 taon nag-short or 6 months nag-short bago nag-take profit. Yun yung mga gagawin ko, yun yung mga next step na aaralin natin mga KGX, no? Para at least kahit papano, if ever na magkaroon na tayo ng Telegram, pag ginawa na natin yung Telegram natin, nandiyan lahat yan. Ano yung update? Kailan ako mag-short? Diba? Pero every time, ang Telegram natin, kumbaga sabi ko nga sa inyo, hindi yung parang sundin mo ako, hindi. No, magbibigay lang tayo ng analysis, yung anong gagawin ko, ganyan. Bahala kang sumunod, 'di ba? Do your own research, take your own risk pa rin, 'di ba? Pagdating sa
ganitong klaseng investment. Money mo, rules mo, money ko, rules ko, diba? And then pinapakita ko lang, magiging transparent lang tayo doon sa mismong Telegram na yon, na kung saan talo kung talo, panalo kung panalo. Okay? Tulad ng sinabi ko, mag-o-open ako ng position for ETH, diba, sa 4,090 or 4,100 or 4,060. Diyan, mag-o-open ako ng position sa ETH. Ngayon, kalma-kalma lang, nakaspot lang tayo kasi once na bumagsak na naman yan, at least yung spot, steady lang yan. Tapos pag pwedeng possible, bumalik, di ba? Possible, bumalik yan, di ba? Katulad ng nakaraan, bumalik naman talaga, di ba? And then yung sinasabi nilang retracement, no? Or babalik pa daw sa 3,000 muna si ETH bago lumipad ng 4,000 ulit or ng 5,000, no? Hindi ko pa siya nakikita, mga lodi, no? Kasi para sa akin yung retracement nangyari na yan noong 2024 February or March yata, na nakuha ni BTC yung 4,000 ay ni ETH yung 4,000 and then bumaglik ng 2,300 at lumipad ulit ngayong November. So para sa akin doon nangyari yun eh. Hindi sa ngayon, no? Pero ano lang to, correct me if I am wrong, So dahil meron naman din talagang nagkaroon ng retrace nung panahon na April yata, April 2021, yung nagkaroon ng bumagsak ang market ng 49% yata, 40% o 49%, parang ganyan bago kinuha ang bull run. Kaya lang, yung nangyari kasi ngayon, yung bumagsak na rin si BTC ng from 73,000 to 49,000, di ba? Ang laki na rin yun, nasa ilang percent na rin yan, di ba, yung binagsak niya. Pero tulad ng sinabi ko, hindi tayo pare-parehas ng analyzation. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ako, for me, good time to take profit sa ETH once na nag-profit na talaga ako ng gusto. No, alam niya yan, nakikita nyo naman sa video natin yan, di ba? Yung profit na sinasabi ko is 4,500 to 5,000. Diyan ako magti-take profit, okay? Once na nakuha si 4,500, okay, magsiset na ako ng TP area ko. Umangat ng 4,600 dyan, pag bumalik ng 4,500 TP time. And then hold. Ano na ako dyan? Hands up na ako, and then papanoorin ko na lang yung market, pa-future na lang ako ng pa-konti-konti, pa-future na lang ako ng pa 20 USD, 50 USD, ganyan na lang ako. Pero yung malakihang USD, wala na yan. Kumbaga ang gagawin ko, i-ready ko na yan para doon sa big short na tinatawag natin, na kung saan magpopondo ko ng medyo high margin doon, no? Tapos hihintayin ko ng 6 months, parang 8 months, parang ganon, di ba? Tapos after nun, kung masunod yung ating bear market ulit ng 2026, yung kung ano yung asset ko ngayon, di ko tatanggalin to kung ano yung asset ko ngayon dito sa BitGet, mga lodi, yun yung gagamitin kong pag-invest sa mga altcoins, no? Yun lahat yun. Doon ko ipapakita lahat, ano yung invest ko, ano yung i-hold ko. Ano yung i-hold ko ulit, tulad ng ginawa ko nung 2022, no? So maraming nakakita niyan dati sa YouTube channel ko dati na nawala, no? And then bumalik ako ng 2023, pinakita ko din naman doon. Okay? So yun lang yun, para at least maging maging aware lahat pag gumawa tayo ng Telegram. Pero tulad ng sinabi ko, no, lahat ng papasok doon sa Telegram dapat under the link namin sa BitGet. Okay? So tulad ng sinabi namin, libre lang naman yun, libre yung knowledge, libre yung ginagawa namin na pinapakita namin kung saan kami mag-i-invest, and then ganun lang kasimple, di ba? The rest history na. So ang target natin, sana matuloy pa rin yung cycle. Ngayon, ganito yan, kapag nag-end ang bull market ng March or April, no, pagdating, kunyari lang to, hindi ko sinasabing dun mag-i-end, pero nandudun lang ako KGX, nandudun lang ako sa area na yon, dahil nakita ko yung big retracement nung February tsaka March, no? Nakita ko yan, yung big retracement na yan. So nung February and March nagkaroon ng big retracement, bumalik na lang yan, ilang buwan, I think 4 months yata bumalik yun. So pero yun lang yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinasabi hanggang dun lang yung bull market. Iba tayo ng paniniwala. Medyo tulad ng sinabi ko, marataas na na ngayon, no? Institution na yung nagtitrade. Possible may pagbabago. Kung may pagbabago, syempre i-adapt natin, okay? Huwag tayong mabuhay dun sa nakaraan, okay? Huwag tayong mabuhay dun sa nakaraan. Kung ano yung nangyari ngayong bull run, no? Etong cycle na to,
ito yung magiging reference natin sa susunod. Okay? Ito yung magiging reference natin. Doon tayo magkakaroon ng kaya 2020, I think, if ever matuloy yung bull run, no? ng March, babagsak lahat. Kung bumagsak lahat yan, I think mga 2025 last quarter, magi-start na tayong mag-buy, no? Parang ganyan. Magi-start na tayo mag-buy. Yan na yun eh. Kumbaga makikita natin na gaano ba kataas ang ilalaglag ni BTC, gaano ba kataas ang ilalaglag ni ETH, di ba? Every bear market nalalaglag sila ng 80%. 'Di ba? Tapos ang ginagawa natin, 60% pa lang doon ka na bumibili. Tapos nag-DCA ka na, kung bumabagsak yan, ayun, bili ka lang ng bili noon habang bumabagsak. And then after noon, 'di ba? After 1 year, magugulat ka na lang, mag-iiba na yung portfolio mo. Depende sa token na binibili mo. Ako kasi, ang binibili ko always top 20 token, no? Nandiyan lang ako lagi. Nasa top 20 token lang ako. Tulad ng sinabi ko, maaga lang tayo nag-TP, nagsiliparan pala sila ngayon. Ang ganda ng nilipad ni BTC, XRP, Dogecoin, RON token, ADA, di ba? SHIB, Floki, kasama si Floki noong time na yon, di ba? Syempre BGB, token natin yan kay BitGet, di ba? So yun yung akin mga idol, no? So wala akong pinapasok sa future ngayon. Stay put lang ako, kalmado lang, tapos naka-ready ako for ETH, no? Papasok ako dyan, uulitin ko, 4,090 or 4,060, 4,090 or 4,010, 4,100. No, nandiyan ako, sunog kung sunog. Okay? So ang baong ko dyan ay 300 USD. 300 USD, medyo tataasan ko ng konti yung leverage. Sunog kung sunog. Okay? Yun lang, saludo.